Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakatayo lang si Cassandra sa tabi ng kotse sa parking lot ng hospital, kung saan dinala si Carlos. Wala nang malag ang matanda kanina, at ngayon ay inaasikaso ng mga doktor sa emergency room, habang nakabantay naman si Rafael. Isa lang ang kailangan magbantay kaya lumabas siya roon, at dito na lang siya tumuloy. Wala silang imika ni Rafael kanina, na maya't mayay kinakausap si Carlos, para alamin ang pakiramdam nito. Sa dami na naganap sa kaguluhan kanina, ang paghalik ni Almira kay Rafael, ang pagsuntok ni Albert nang maabutan ang halikan ng dalawa, at ang pagtatapat naman ni Carlos kay Rafael na hindi totoo ang kasal nila. Hindi niya alam kung saan siya lulugar, kung paano nangyari na walang bisa ang naganap na kasalan sa hardin ay hindi niya alam. Wala pang makakapagbigay ng sagot, pero isa lang ang malinaw sa kanya ngayon. Hindi sila mag-asawa ni Rafael, sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. Nakita niyang papalapit si Albert mula din sa loob ng hospital. Nauna lang ng 15 minutos ang pagdadala nito kay Almira, na hinimatay daw kanina. Dalawa ang naka-admit ngayon sa hospital, si Almira at si Carlos. Magulo ang sitwasyon nilang lahat ngayon. Kung pwede lang siyang umalis para hindi na makadagdag pa, ay gagawin niya. Hindi lang niya alam kung papaano magpapaalam sa mga tao sa hasyenda. Cassandra, kumusta si Almira? Huminto naman si Albert. Isang dangkal malapit ang kinatatayuan sa kanya. Wala ang tingin nito sa kanya, kung hindi sa matayog na puno ng kawayan sa gilid ng parking lot na nagsisilbering silungan nila. Almira is 3 months pregnant. Napatitig naman siya kay Albert. Gusto niyang kumpirmahin kung ito ba ang ama o may posibilidad na si Rafael. Pero walang salitang namutawi sa bibig niya, dahil natatakot siyang marinig na ni minsan sa buhay ni Rafael ay nakalimutan nitong asawa ni Almira, ang kapatid nito. Mahal na mahal ni Rafael ang dating girlfriend nito. Hindi mahirap ang matukso, lalo na't hindi rin naman maayos ang pagsasama ni Albert at ni Almira. Ano ang plano mo? Hindi mo dapat isuko ang pamilya mo, Albert. Gusto pa niyang kumuha ng pag-asa na si Albert pa rin at Almira ang magkakaayos sa bandang huli. Alam kong nakita mo ang nangyari kanina, Cassandra. Nagmamakaawa si Almira. Natanggapin muli ito ni Rafael. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya. Pareho sila nasaktan sa tagpong iyon. Nagawa pang suntukin ni Albert si Rafael. Pero si Rafael ay niyakap at dinaluhan ito ni Almira, imbes na ang asawa nito. That kiss. Mahina niyang usal. Masakit sa kanya ang tagpong iyon dahil naniwala siyang mahal nga siya ni Rafael. Kung ikukumpara nga naman ang lalim ng pinagsamahan nila ni Almira, hangal siya kung maniniwala siyang totoong minahal siya ni Rafael. Kailangan kong ibigay kay Almira ang kalayaang hinihingi niya, Cassandra. Hindi matatapos ang gulo naming tatlo hanggat hindi ko tinatanggap sa sarili ko na hindi ako mahal ng taong mahal ko. Gusto niyang umiyak dahil kanina pa niya pinipigilan ang emosyon. Tuwing sasalubungin ni Rafael ang mga mata niya kanina, ay hindi niya kayang tumingin dito. Paanong hindi totoo na mag-asawa kami ni Rafael? Sandaling tumitig sa kanya si Albert bago sumagot. Marahil ay hindi nito inaasahan na dito siya magtatanong. Hinarang ni Almira na maiparehistro ang marriage contract ninyo. Hindi rin alam ni Papa ang bagay na yan. Kung hindi sila nag-usap ni Almira noong isang gabi na dahilan ng unang pag-atake kay Papa, wala namang problema dahil pwede namang iparehistro yon anumang oras. Ikinasal naman talaga kayo ni Rafael. Paanong nagagawa ni Almira na paikutin tayong lahat? Kayo, itinuring siyang kapamilya.
Gusto niyang bumalik si Rafael sa kanya. At ngayon si Rafael din ang hinahanap niya. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa akin, ha? At buntis iya. Anak mo ba ang batang dinadala niya? Tanong niya na hindi halos huminga. Nang marahan itong umiling ay tuluyan ng gumuho ang mundo niya. Kung ganon, ay wala nang dahilan pa para iparehistro ang nangyaring kasal sa amin dalawa. Albert, kung mapapawalang bisa ang kasal ninyo, may pagkakataon pa sila na mabuo ang pamilyang pinapangarap nila noon. Lumunok siya para itago ang sakit sa dibdib niya. Pigil-pigil niya ang pag-iyak. Cassandra, gusto kong umalis sa lugar na ito, Albert. Hindi ko na gustong sumali sa gulo ninyong lahat. Halos pakiusap niya na wika rito. Hindi niya pinigilan ang luha at lalong walang dahilan para ikubli pa niya ang sakit na kanyang nararamdaman. Kailangan nilang malaman na sinaktan nila ang damdamin niya. Mag-usap muna kayo ni Rafael. Hindi na. Makakagulo lang ako sa desisyon niya. Kailangan ng batang yun ng ama. At sila naman talaga ang nagmamahalan noon pa. Hindi natin sigurado kung nagsasabi ng totoo si Almira. Pero Cassandra, hindi ko lang gustong guluhin muna ni Rafael ngayon dahil malubha rin ang kalagayan ni Papa. Huwag ka munang umalis. Pag-usapan muna natin ito. Hindi na siya nakinig pa kay Albert. Hawak niya pa rin ang susi ng kotse ni Rafael. Kung makakaalis siya sa La Union ngayon, ay hapon na siyang makakarating sa Manila. Uuwi muna ako sa bahay para magpahinga. Cassandra, goodbye Albert. Cassandra, please. Nahabol pa nito ang kamay niya at niyakap. Nang makita niyang papalabas si Rafael sa pinto ng hospital, ay iniyakap niya rin ang braso sa likod nito. Babalik na ako sa Manila ngayon din. Hindi na ako magpapaalam sa kanila. Gamitin mo ang sasakyan ko. Ibinigay ni Albert sa kanya ang susi ng kotse nito, kaya't patakbo niyang pinuntahan ito. Cassandra! Marahas na sigaw naman ni Rafael. Mabilis niyang naisara ang pintuan ng kotse at pinaandar iyon. Nanginginig pa ang kamay niya habang patuloy ang pagbaba ng luha mula sa kanyang mga mata. Isang suntok ang pinakawala ni Rafael sa kauna-unahang pagkakataon. Nagulat ang mga taong naroroon pero walang gustong umawat sa kanila. Tama ang pagbibigay ko sa iyo, Albert. Dinuro niya ang lalaking itinuring niyang kapatid. Kanina pa gustong kumawala ng galit niya kung hindi lang muling inatake si Carlos. Pero na makitang yakap ni Albert ang asawa niya ngayon lang, hindi niya na kayang palagpasin pa ang pananakit ng mga ito sa kalooban niya. Makinig ka muna sa akin, Rafael. Hawak nito ang panga na tinamaan ng suntok niya. Hindi na ako makikinig sa inyo kahit kailan pa. You are manipulating my life. Kayo ni Papa. Buntis si Almira, Rafael. Nakatayo na ito at sinikap na dumistansya sa kanya. Mas malaki ang katawan niya kay Albert. At kahit pa siguro ay hindi nito kaya ang lakas niya ngayon. Galit na galit siya at wala nang makakapigil pa sa kanya. I don't care about your wife. Hindi mo makukuha si Cassandra sa akin dahil asawa ko na siya. At paano ang batang dinadala ni Almira? Magiging ama ka na, kaya kailangan mong... Anong sinasabi mo? I never touch your wife, Albert. Ikaw ang ama ng batang dinadala ng asawa mo. Natulala naman si Albert. Wala siyang panahon na makipagkwentuhan dito dahil kailangan niya makausap ang asawa niya. Sarado ang kotse at na kay Cassandra naman ang susi. Lalo siyang kinakabahan kung bakit kailangan ipagamit ni Albert ang sarili nitong kotse kay Cassandra. Sa'yo na ang buong hasyenda at ayusin mo ang pamilya ninyo ni Almira. Aalis na ako ng La Union. Hindi mo pwedeng iwan si Papa Rafael. Ikaw ang totoong anak niya. Sampid lang ako sa pamilya ninyo at tagapuno ng pagkukulang mo bilang isang Sullivan. Panahon na para akuin mo ang responsibilidad mo, Albert. Hindi ko na maayos ang sa amin ni Almira.
Ikaw ang mahal niya, Rafael. Kung gayon ay ayusin mo ang relasyon sa magiging anak mo. Kung inaasahan mong ulit na aakuin ko ang responsibilidad mo ngayon bilang ama ng anak mo, nagkakamali ka. Mamumuhay kami ni Cassandra na malayo sa inyong lahat. Sa iyo na ang buong ari-arian ng papa mo. Rafael, sandali siyang lumingon, dala ang pait sa dibdib. Masakit sabihin kay Albert ang salitang papa mo. Para sa kanya ay wala siyang ibang ama kundi si Carlos. Pero sa dami ng sakit na idinulot ng araw na ito sa kanya, hindi niya kayang mga tuwiran ng tama. Hindi pa valid ang kasal ninyo ni Cassandra. Nag-aalangan pang magtapat si Albert. Narinig niya ang balitang iyon kanina kay Carlos, pero hindi malinaw ang lahat sa kanya. Paano nangyari yon? Bakit wala nagsabi sa akin? Si Almira ang may kagagawan. Hinarang niya ang mga papeles para mairehistro yon. Hindi niya inaasahan yon. Pero dahil uncle ni Almira ang nagkasal sa kanila, hindi malabong mangyari iyon. Gusto niya magalit sa dating kasintahan, pero wala namang maidudulot kung susugurin niya ito sa ngayon. Wala akong kinalaman sa mga ginawa niya, Rafael. Tila naging maamong tupa naman si Albert sa harap niya ngayon. Siguro ay nababanaag pa rin ito na anumang oras ay masusuntok niya ulit ang kapatid. Si Papa. Kailan din nalaman niya. Iyon ang dahilan kung bakit inatake si Papa noong isang gabi. Hindi niya gustong nadamay pa si Cassandra sa kalukuhan ni Almira. Napamahal na rin si Cassandra sa kanya at hindi niya lubos maisip na hindi ito legal na sulivan. Hindi gustong madamay sa kalukuhan. Pero iniisip niyo pa kagabi na ibalik si Almira sa akin at maangkin mo si Cassandra bilang asawa. Sa tingin mo ba'y tama yon? Na ginagawa niyo kaming tau-tauhan? Na pasusunurin kung ano ang gusto ninyo? Ikaw din naman ang iniisip ni Papa Rafael. Alam niyang mahal mo si Almira. Nang pumayag ako na makipaghiwalay, ay ikaw ang una niyang iniisip. Magiging masaya ka na ulit. Babalik na ulit ang sigla sa mga mata mo. Marahan siyang umiling sa sinabi nito. Doble ang sakit na idinudulot ngayon sa kanya nang kaisipang babalik si Cassandra kay Albert. Hindi ko muna gustong makita ang asawa mo, Albert. Kung makakalabas kayo dito, ay iuwi mo siya sa bahay nila. Ikaw ang kailangan niya. Pinakasalan ko si Cassandra, kaya asawa ko na siya. Kung hindi man kami totoong kasal, ako mismo ang mag-aayos ng kasal naming dalawa. Hindi niyo na pwedeng pakialaman at mas lalong hindi na kayo magdidesisyon. Saan ka pupunta, Rafael? Tanong naman ni Albert nang lakarin niya ang papalabas ng gate ng hospital. Kailangan ka ni Papa. Kailangan din ako ng asawa ko, Albert. Balungkot niyang sagot bago itinuloy ang paglalakad. Palabas sa compound ng hospital. Kulang na lang ay takbuhin niya ang daan pabalik sa hasyenda. Nasa silid niya si Rafael nang dumating si Albert. Hindi pa siya bumabalik sa hospital matapos na hindi niya abutan ng asawa sa mansyon. Dinala lahat ni Cassandra ang mga gamit nito. Gusto niya masiraan ang ulo. Hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Dahil wala naman siyang alam kahit na anong detalye kay Cassandra. Nasa hospital ang papa niya at sabi ng katulong na inutusan niya magbantay ay siya ang hinahanap nito. Naroon naman si Albert pero gusto siyang papuntahin sa hospital. 6:00 ng gabi. Di hindi niya makontak ang asawa niya para marinig man lang ang tinig nito. Kailangan niya ang asawa niya. Ito ang rason kung bakit humihinga pa siya. Kung hindi babalik si Cassandra sa mansyon, ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa buhay niya. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan ng silid. Tiyak niyang si Albert ang pumasok dahil narinig niya ang pagdating ng kotse at boses ng driver sa garahe. Hinahanap ka ni Papa Rafael. Inubos niya ang laman ng baso saka pumasok sa silid kung saan naroroon ang itinuturing niyang kapatid sa mahabang panahon. Nariyan ka na. Bakit ba ako ang hahanapin? Ikaw ang panganay na anak niya. Alam mo kung
paano ka itinuring na anak ni Papa. Gusto niyang ibunto na naman ang galit niya kay Albert, pero pinigil niya ang sarili. Pagkatapos ng lahat ng ito, maninirahan siya sa ibang lugar. Baka makipagsapalaran na lang siya sa Maynila. Aalis na ako. Ikaw na ang bahala dito sa asyenda. At kay Papa. Huwag mo itong gagawin, Rafael. Ngayong kaniya higit na kailangan. That's bullshit, Albert. Tapos na ang pagbibigay ko sa inyong lahat. Lahat-lahat ng pangunawa ko. Si Cassandra ba ang dahilan kaya ka nagkakaganyan? Lumunok siya at iniwas ang mga mata kay Albert. Gusto niyang uminom ng alak, pero iniwan niya ang baso sa balkonahe kanina. Hindi niya tuloy maitago ang nangingilid na luha sa mga mata. Saan ko hahanapin ang asawa ko? Kinuha niyo na sa akin si Almira noon. Pati ba naman si Cassandra? Gusto niyong kunin sa akin? Rafael, lahat ng pagmamahal ibinigay ko naman sa inyo Tumanaw ako ng utang na loob. Isinubsob ko ang sarili ko sa trabaho sa bukid. Kahit ang gusto ko ay magtayo ng isang kumpanya ng alak. I'm sorry, Rafael. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Oo, malaki. Gusto mong kuhanin ang lahat sa akin dahil masama ang loob mo sa pagtingin ibinibigay sa akin ng Papa. Kinuha mo ang pangarap ko na magtayo ng kumpanya sa labas ng hasyenda. At inagaw mo rin ang babaeng pinangarap kong pakasalan. Ano bang kasalanan ko sa'yo? I was jealous, Rafael. Mahal ko naman talaga si Almira noon pa. Hindi totoong may nangyari sa amin ni Cassandra o kahit sino mang babae. Si Almira lang ang totoong minahal ko. Alam na niya ang bagay na iyon ngayon dahil ilang beses na niyang inangkin si Cassandra. Ngayon lang niya naiintindihan kung bakit lumaki pa ang galit ni Albert sa kanya nitong nakaraang taon. Siya naman ay galit sa kapatid niya. Ngayon kapag si Cassandra na ang balak nitong agawin. Pero ilang buwan lang pagkatapos ng kasal, ay hinahanap na niya ang katangian mo sa akin. Gusto ko siyang paluguran sa lahat ng pagkakataon. Pero ang gusto niya ay dominante na katulad mo. I cannot compete with you. Sa unang pagkakataon sa buong buhay nilang dalawa ni Albert, ay ngayon lang ito nagpakita ng kababaang loob sa kanya. Madalas ay ipinapakita nito na hindi nito tinatanggap na magkapatid na sila sa batas. Ni hindi siya susundiin nito dahil hindi siya totoong sullivan. Humihingi ako ng paumanhin sa video na napanood mo bago kami ikinasal ni Cassandra. Pero tinanggihan niya ang alok ko noon. Ibig sabihin, ay may pagtingin din si Almira sa'yo. Pero nung nakita niya na may ibang babae kang pinaglalaanan ng atensyon at oras mo, nagulo ulit ang mundo niya. Nawa she wants you back. Kung totoo na walang nangyari sa inyo, at ako ang ama ng batang dinadala niya, gusto kong makiusap na. Ako ang makikiusap sa iyo, Albert. Tama na. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang tama para sa pamilya mo. Hindi ko rin gustong makita si Almira ngayon, matapos niyang manipulahin ang kasal ko. Pero Rafael, kailangan mong ihanda ang sarili mo sa pagmamanage ng hasyenda. Kailangan ka ni Papa kapag umalis na ako rito. Tumalikod siya kay Albert para tingnan ang mga gamit niya sa cabinet. Mabigat ang loob niya na lisanin ang itinuturing niyang tahanan sa mahabang panahon. Pero hindi na nararapat na nandito pa siya. Bakit hindi mo sinabing mahal mo na pala si Cassandra? Bakit hindi alam ni Papa? Ang alam niya ay may usapan kayo ni Cassandra na 2 taon lang ang pagsasama ninyong dalawa. Tumigil siya sa ginagawa sa kamuling nilingon ang kapatid. Hindi ko alam na kailangan kong ipaalam sa inyo ang damdamin ko sa asawa ko. Alam ba ni Cassandra na mahal mo siya? I told her once or twice. Pilit niyang inaalala kung kailan niya nasabi na mahal niya si Cassandra. Pero balak ko namang patunayan yun habang buhay. Hindi ko lang inaasahan na mangyayari ito ngayon. At hindi ako handa. Hindi ko alam kung mahahanap ko pa siya pagkatapos niya akong makitang hinalikan ng ibang babae.
Matutulungan kitang mahanap siya. Napatitig naman siya kay Albert. Kulang na lang ay makiusap siya rito. Pero sa isang kondisyon, Rafael. Gagawin ko lahat ng kondisyon mo. Huwag lang may kinalaman kay Almira, Albert. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang patiwarin ngayon. Huwag sa ngayon. Marahang tumango naman si Albert. Kailangan ka ng papa. Gumaralgal ang tinig nito. Pilit niyang itinatago sa akin ang pag-iyak niya. Nang sabihin ng katulong na hindi mo gustong magpunta sa hospital. Dahil wala dito si Cassandra. Marami na akong kasalanan sa kanya, Rafael. Marami akong pagkukulang kay papa. Kapag hindi ka nagpakita sa kanya, ay baka sumama na naman ang loob niya sa akin at atakihin siya. The third time might be fatal, according to the doctor. Hindi ko kayang kapag nawala si papa. Tumingala rin siya para pigilan ang pag-iyak niya. Pero bumagsak din ang luha niya sa pisngi. Nawala na ang galit niya kay Carlos. Kahit kay Albert. Ganoon naman talaga niya kamahal ang dalawa na siyang nagsilbing pamilya niya. Pupuntahan ko si papa mamaya. Salamat, Rafael. Paano ko mahahanap si Cassandra? Agad niyang tanong dito. Kung pwede niya lang puntahan ito ngayon ay ginawa na niya. Pero nangako siya kay Albert na aasikasuhin muna niya ang papa niya na makalabas sa hospital. Sasakyan ko ang gamit niya, Rafael. I can find her anywhere she goes. Isa lang naman ang uuwian niya, ang mama niya. At base sa pagmamonitor ko, naroon siya kalahating oras na nakalipas. Paano kung hindi na niya ako tanggapin? Dahil hindi naman kami kasal. Napuno naman ng insekuridad ang dibdib niya ngayon. Ngumiti naman si Albert sa kabila ng pangingilid ng mga luha nito. Mahal ka ni Cassandra. Kailangan niyo lang ng panahon para palipasin ang sama ng loob niya. Tatawagan ko ang mama niya para makumpirma kung nakauwi na siya roon. I need to talk to her, Albert, as soon as possible. Bakit hindi mo hayaang mamiss ka niya ng ilang araw? Tudyo nito na nagpawala sa formalidad sa pagitan nilang dalawa. Hindi na ako sanay na wala siya. Nasanay na ang mata ko na mukha niya ang mabubungaran ko pagising ko sa umaga. Dinukot naman ni Albert ang telepono sa bulsa, sa kamay tinawagan. Ilang sandali lang ay nakausap na nito ang mama ni Cassandra sa kabilang linya. Pakisabi ho na pinagre-report ko ho siya sa opisina. Bukas na bukas din. May sakit ho ang papa at hindi ko maiiwan dito sa La Union. Gusto ko siyang mamahala pansamantala sa mga trabaho na iwan ko doon. Sa palagay niya ay pumayag naman ang mama ni Cassandra. Dahil marami pang ibinilin si Albert sa ina nito. Nang matapos makipag-usap ang kapatid sa telepono, ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Paano nagtitiwala si Cassandra sa'yo? Samantalang ako na asawa niya hindi malang nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa kanya. Ganoon nga siguro ang mga babae, Rafael. Mas naniniwala sila sa sasabihin ng isang kaibigan. Dahil natatakot silang magkamali sila ng desisyon kapag pinairal nila ang puso nila. Siguro ay maniniwala si Cassandra na may pagtingin ka pa rin kay Almira. At dahil hindi naman kayo kasal, nagdesisyon na lang siya magparaya. Puntahan na natin ang papa. Suhesyon niya na lumakad na palabas ng silid. Gusto niyang maayos ang kalagayan ng papa niya para mapuntahan na niya si Cassandra. Sumunod naman si Albert sa kanya hanggang sa garahe. Pagdating nila sa ospital ay kinausap muna niya ang doktor para alamin ang kalagayan ng papa niya. Sabay silang pumasok ni Albert sa silid pagkatapos. Rafael? Agad nang punas ng luha ang mga mata ang papa niya. Tinapik ni Albert ang balikat niya pagkatapos ay iniwan silang dalawa ni Carlos sa silid. Kumusta ho ang pakiramdam ninyo? Gumaralgal naman ang tinig niya sa halo-halong emosyon. Patawarin mo ako, Rafael. Sa pagsisikap ko na iayos ang kalagayan ni Albert, nakalimutan ko kailangan mo rin ng tulong ko. Maniwala ka. Kung alam ko lang na mahal mo na si Cassandra, hindi ko gugustuhin na bumalik pa si Almira sa'yo.
Buntis na ho si Almira, Papa. Hindi ba dapat ay ayusin nila ang relasyon nila ni Albert? Alang-alang sa bata. Tanggap na ni Albert na hindi sila magkakaayos ni Almira. Kung ano ang nasa kalooban ng kapatid mo, ay susundin ko. Nangako siyang aayusin na ang sarili niya at pag-aaralan ang pamamahalas ng hasyenda. Magpapaalam ho sana ako na. Hindi niya alam kung dapat niyang ipaalam ngayon sa papa niya ang nabuo niyang desisyon. Baka pwedeng ipagpaliban na lang muna. Iiwanan mo na ang hasyenda, Rafael. Tila nahulaan naman ni Carlos ang gusto niyang sabihin. Gusto ko lang ho sanang lumayo muna sa kaguluhan sa amin nila Albert at Almira. At gusto mong puntahan si Cassandra, hindi ba? Marahil lang siyang tumango rito. Gusto niyang umasa na magkakaayos silang dalawa sa lalong madaling panahon. Huwag mong kalimutan na kalahati ng hasyenda ay sa iyo, anak. Kahit ibigay niyo na ho lahat kay Albert, Papa. Mahina niyang wika rito. Galit ba sa akin ang panganay kong anak? Naramdaman niya ang sakit sa tinig ng papa niya. Napagod ka na bang intindihin kami ng kapatid mo? Pinunasan niya ang luha na hindi kayang ibalik sa mga mata. Kahit ang papa niya ay naging emosyonal na magsalita ulit ito. Nung una kang tumungtong sa mansyon, nakita ko na sa mga mata mo na hindi mo gustong manirahan sa hasyenda. Nang umuwi ka minsan na umiiyak dahil tinutokso ka ng mga kaklase mo, naramdaman ko agad sa puso ko na gusto kitang protektahan. Hindi ko ho makakalimutan ang lahat ng itinulong niyo sa akin, Papa. Ikaw ang lakas ko, Rafael. Kabaliktaran sa dapat ay ako ang naging lakas mo. Sa pagdaan ng panahon, ay tumindig ka para sa atin. Ikaw ang higit na nagpalago sa hasyenda. Hinawakan nito ang kamay niya na makita ang kulubot nitong kamay, ay napagtanto niya kung gaano na lang kaiksi ang panahon na pwede nilang pagsaluhan. Kaya ba niya talaga itong iwan? Marami ka ng sakripisyo sa pamilya natin. Kung gusto mong hanapin ang kaligayahan mo sa labas ng hasyenda, ay hindi ako tututol. Pero huwag mong kalimutan ang pagmamahal ko sa iyo, anak. Lumingon ka paminsan-minsan. Walang ama na gugustuhin niya ang hindi makita isa sa kanyang mga anak. Wala siyang maapuhap na salita dahil tuloy-tuloy si Carlos sa pagpapahayag ng saloobin nito. Hawak lang nito ang kamay niya na hindi gustong bitawan. Na para bang kapag bumitiw ito, ay hudyat na tuluyan na siyang aalis. Sa iyo ang kalahati ng ari-arian ko. At gusto kong ipamana mo yun sa magiging apo ko. Hindi ko alam kung maaabutan ko pa ang magiging apo ko sa inyo ni Cassandra. Para iyon sa kanila. Dahil pinaghirapan mo iyon. Papa, ipinakasal kita kay Cassandra dahil nakita ko ang kabutihan ng puso niya. Na magiging mabuti siyang asawa sa iyo. At ina sa magiging anak mo. Huwag mong kalimutan na ako ang naging daan para magkatagpo ka ng panibagong pag-ibig. Mahal na mahal kita, anak. Hangad ko ang kaligayahan mo noon pa man. Yumakap siya sa ama at sandaling umiyak sa balikat nito. Akala niya ay kinalimutan na siya ni Carlos. Hahanapin ko lang ho si Cassandra, Papa. Babalik ko ako sa hasyenda. Pero baka pahupain ko muna ang galit ko kay Elmira sa pangingialam niya sa buhay namin mag-asawa. Ngumiti na ang papa niya na mangako siya na babalik siya sa hasyenda. Kalahati naman ng bigat ay dala niya sa dibdib, ay dagliring nawala. Ipagbibili ni Albert ang iwans para masigurong mapagtutuunan niya ng pansin ang pamamahala sa hasyenda, Rafael. Alam ko na pangarap mo talaga ay magtayo ng destillerya. Inagaw lang ni Albert sa'yo. Gusto kong ikaw ang bumili para maipagpatuloy mo yon. Kaya mong palaguin ang kumpanya dahil nasa puso mo iyon noon pa. Hindi ko ho alam, Papa,
Wala ho akong konkretong plano sa ngayon. Nabanggit sa akin ng kapatid mo na si Cassandra pansamantala ang aatasan niyang mamahala roon habang nandito siya sa hacienda. Sa susunod na buwan pa siya babalik doon para tuluyang i-turn over ang distilleria sa bagong may-ari nito. Ano sa palagay mo? Agad bumilis ang tibok ng puso niya pagkarinig niya sa pangalan ni Cassandra. Kulang na lang ay lakbayin na niya ngayon pa lang ang daan papuntang Maynila.